kahit na pagod tayo, meron pa rin tayong energy. Ano po, no? Meron pa ba tayong energy kay Lord? Para kay Lord? Praise God. Sabi po sa Mark 12, verse 30, sabi po doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So tamang-tama po, no? Kasi kahit napagod tayo, ano pa rin tayo? Mayroon pa rin tayong energy para kay Lord. Ano po? So praise God na po. At siya naman talaga, ano po, ang nagbibigay ng kalakasan para sa atin. Kaya tayo po ay narito para po tayo ay magpasalamat sa ating Diyos. Amen po? Amen. So, tayo po ay narito dahil mahal tayo ni Lord. Tama po ba? Amen. Praise God. So, nandito po tayo dahil mahal tayo ni Lord. Amen po. Kaya nga, let us stay alive, awake, and alert. Amen po ba? Amen. Amen. So, yung title po ng message ni Lord is, ano po ba yung, yung gustong sabihin ni Lord sa atin? Don't fall asleep. Listen to God's Word. Ayan po. So, walang matutulog, ano po? Tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon. So, makikita po natin yung verse po natin sa Acts chapter 20, verses 7 to 12. So, pwede po ba nating basahin po yon, Ate Rhea? Sa Acts chapter 20, verses 7 to 12. Ano po, no? So, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At sabay-sabay po nating basahin po yung message ni Lord sa ating lahat. So, basahin po natin. On the first day of the week, we came together to break bread. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, kept on talking until midnight. Next po, Ate Rhea. Hanggang verse 12 po tayo. Yan po, so hintay-hintayin po natin. Yan po. There were many lamps in the upstairs room where we were meeting. Okay. Seated in a window was a young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. When he was sound asleep, he fell to the ground from the third story and was picked up dead. Paul went down, threw himself on the young man, and put his arms around him. Don't be alarmed, he said. Then he went upstairs again and broke bread and ate. After talking until daylight, he left. Sa verse 12 po. The people took the young man home alive and were greatly comforted. So purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat Panginoon for your words tonight, Lord. Tunay nga Panginoon na ang salita mo Panginoon ay buhay Panginoon. It is living and active Panginoon. It can change lives Panginoon. Lord, maraming salamat Panginoon for your message tonight, Lord. Hallelujah. Lord, we ask, Lord, your Holy Spirit to be with us, Panginoon. Ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang sumama sa amin ngayong gabi, Panginoon, ang siyang mangusap sa amin, Panginoon. Let your Holy Spirit teach us, Lord, tonight, Lord. Hallelujah. At ang inyong mga salita, Panginoon, ay magrema, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. At hindi lang po namin ito mapakinggan, Panginoon, kundi ito po ay aming maisabuhay at ma-share, Panginoon, sa iba, Panginoon. Lord, we claim victory tonight, Lord, because you are with us, Lord. Ito po ang sama-sama naming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, lahat po tayo makakaupo. Maraming salamat po. So, dito po, no, yung summary po ng message ni Lord ngayong gabi is
let us come together in the Lord's Day to worship God, reminding us that Jesus rose from the dead. Let us listen to His voice and experience His miracle of love and power. So yun po yung summary. So, meron po akong question po tonight. Are we committed to listen to God's Word? So are we willing to listen to God's Word? Amen. Hindi natin tutulugan yung salita ng Panginoon. Amen po? Amen. So, wala pong matutulog, at tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. So, dito po sa message ni Lord ngayong gabi, meron po tayong makikitang mga, mga points, So, number 1, let us keep the Lord's Day. So let us keep the Lord's Day. In Acts chapter 20, verse 7, sabi po doon, on the first day of the week, we came together to break bread. So yan po, on the first day of the week. So, kailan po ba yung first day of the week? Alam po ba natin yung first day of the week? Monday, Sunday, Tuesday, Sunday po yun, no? Sunday. So, it's Sunday. So, standard po siya, no? It's Sunday. So, ito po yung first day of the week. Kaya nga, Sunday to Saturday, di po ba? So, nagsisimula po yung week natin on Sunday. So, ito po yung araw where believers on that time come together. They came together to break the bread. So kaya nga po, ito po yung ginagawa ng mga early Christians. They came together to break the bread. So the fellowship, so they are doing this, yung fellowshipping, yung breaking of the bread, yung prayer, dito po nila ginagawa yon. Parang yung Acts chapter 2, verse 42, di ba? Yun po yung ginagawa nila, devoted into prayer, breaking of the bread, and fellowshipping. So ito po yung pinapractice nila at that time, no? Why Sunday? Bakit nga ba Sunday, hindi ibang araw? Because ito po yung araw na nag-resurrect ang ating Panginoong Hesus. So they commemorate yung resurrection ng ating Panginoong Hesus. Di po ba? Tama po ba? That's why we are celebrating po yung yung Easter Sunday, because Jesus resurrected on Sunday. Di po ba? It is that on that day Jesus defeated death on the cross. Di po ba? Kasi nga nag-resurrect siya. Diba? Kapag walang resurrection, yung pagkamatay ng ating Panginoon sa Bali, wala po yun. There is no power. Diba? But because of the resurrection, Jesus is alive, there is power. Ano po, no? Kaya nga, diyan nakabase yung pananampalataya natin. Di po ba? Kasi sabi sa Bible, without resurrection, our faith is useless. So, napaka-importante po na sineselebrate natin, kino-commemorate natin, pag tayo ay nag-worship sa Panginoon, yung resurrection ng ating Panginoong Hesus. Because that day, He won victory. Ano po, no? On the cross. Ano po, no? Over death. So, yan po yung pong nangyari. So sometimes it is called the Lord's Day. Ito yung araw ng Panginoon. Kaya nga dito, no, on the first day of the week, on the Lord's Day. So napaka-importante po yun. So, para ngayon, bakit tayo nandito? So we are commemorating, di po ba, yung resurrection ng ating Panginoong Hesus. So it's all about our Lord Jesus. Tama po ba? Why we are here. So sinabi ko nga, they are meeting on the first day of the week, which is Sunday, which is sa
sa ibang lugar, karamihan, sa Sunday naman talaga sila nag-worship, di po ba? But because we are here in another country, we are celebrating it on Friday or Saturday. Di po ba? Because of our schedule. Ano po, no? So yan po. But ang mahalaga po dyan is the principle. Ano po, no? We are here because we are commemorating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Tama po ba? So, yan po yung importante kung bakit tayo nagtitipon-tipon. Kasi diyan naka-anchor po yung pananampalataya natin on the resurrection of our Lord Jesus Christ, that someday we will also be resurrected like our Lord and we will be with Him forever. Di po ba? Ang saya nun, di ba? So yan yung hope natin na inaasahan. Di po ba? So kaya nga excited tayo na parating ang ating Panginoon Diyos, di po ba? Excited tayo na mamit natin si Lord. Di po ba? Excited po ba tayo? Amen. Amen. Di ba? Dapat excited tayo. Prepared pa tayo. Amen. So parang hindi tayo prepared, ha? So prepared tayo dapat, to meet our Lord Jesus Christ. Baka maiwan tayo. Alam niyo yung parable of the 10 virgins, di ba? So yung 5, nakasama, pero yung 5 naiwan. Because we have the lamp, the light. Kaya na tayo ay magliwanag palagi. Amen po ba? Amen. We should be a light palagi po para pagdating ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo masusurprise. Di po ba? So, ang Kristiyano, hindi nasusurprise yan. Kasi nag-aabang. Di po ba? Nag-aabang ba tayo? Amen. Amen. Parang mahina talaga yung pag-abang natin. No? parang ano lang, ilan lang yung abang. Yung iba, parang hindi pa masyadong abang na abang. Pero nag-aabang. Amen po? Amen. Okay. So, paano naman, pag may trabaho tayo? Paano tayo makakapag-church niyan? Yung iba, may trabaho, di po ba? So, paano tayo makapag-church? Ano po, no? So, naturally, hindi naman tayo makakapag-church niyan, di po ba? Kasi nasa work tayo. Di po ba? But alam niyo po, yung gagawin natin is we will pray. Ipag-pray natin for God will give us the freedom on that day of worship. Amen. Amen po. Ipapanalangin natin sa Panginoon. Amen. And second, let us follow God's principle. Ano po, no? Yung principle ni Lord kasi, di ba nung kinreate niya yung lahat, how many days? 6 days kinreate ni Lord, di ba? And on the 7th day, anong ginawa ni Lord? He rested. So, ano sa tingin nyo? Napagod ba si Lord? Kaya nagpahinga siya? Hindi naman siya napagod, di ba? But God celebrates. Di ba? He celebrated that His work is good. Kaya nga, tayo rin, kapag, halimbawa, yung off natin ibang araw, mag-off naman tayo. Di ba? Wag na tayong pumasok doon. Di ba? Mag-rest naman tayo. And let us give thanks to the Lord. Di ba? Kasi protected tayo the whole 6 days. Di ba? Huwag na natin masyadong pakulin yung ating mga katawan. Ano po? Eh po ba? Because, ano po yan, binigay ni Lord yan sa atin. Di po ba? So, let us attend cell groups, di ba? Kung fall doon yung ating rest day, halimbawa, ano po, let us study God's Word, di ba? So, yun po yung mga bagay na pwede nating gawin. Amen po ba? Amen. So, pero naman, kapag off ka ng Saturday, you should go. Huwag tayong tamad. Let us not be lazy. Di ba? Daming gagawin.
Di ba? Ang daming, ang daming labada. Halimbawa lang, So, unahin pa yung maglaba kaysa kay Lord. So, parang tinatamad na tayo niyan. Di ba? Kapag dumating si Lord, baka naiwan tayo kasi naglalaba pa tayo eh. Di ba? Hindi tayo nakasama tuloy. So, ano tayo? Let us give time to the Lord. And po ba? Amen. Amen. So, wag tayong parang si Eutychus. Nakatulog. Hindi, hindi nag-alarm. Ano pala? Friday pala. Nakatulog. Yan po, So, let us keep the Lord's Day. So, yan po. Second po, let us listen to God's Word. So, makinig tayo, mga kapatid. In Acts chapter 20, verse 7b to 9. Okay. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, keep on talking until midnight. There were many lamps in the upstairs room where we were meeting. Seated in a window was a young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. When he was sound asleep, he fell to the ground from the third story and was picked up dead. So, ang nangyayari po dito, si Eutychus ay nakatulog. Saan siya pumwesto? Sa bintana. Ayan. At dahil sa pagkatulog niya, siya po ay nahulog. Amen. So, siguro napakahaba, Napakahaba yung teaching or preaching ni Paul. Kasi sinusulit na nga niya, Kasi kinabukasan, aalis na siya. So, sinulit na niya, So, hanggang kinaumagahan na yun. So, magdamag hanggang kinaumagahan. Nandoon sila. Non-stop. Sabi nga, tama po yun. Non-stop yung pangangaral ni Paul. At itong si Eutychus ay nakatulog. Siya lang naman ang nakatulog. Yung iba, gising na gising. Amen po ba? Amen. So tayo ngayon, huwag tayong matutulog. Ano po, Baka may hindi maganda mangyayari sa atin. Okay, what are the reasons why we are inattentive in listening to God's Word? Ano po yung mga reasons why we are inattentive in listening to God's Word? So, number one is pagod. Tired. Di ba, pag pagod ka, parang gusto mong, humiga. Di ba? Nandiyan ka naman. Di ba? Kaya, pwedeng yun ang kadahilanan. Minsan kasi, bakit kaya tayong pagod? Siguro, meron tayong ginawa. Ano ba yung mga ginagawa natin? Nag-fishing, yan! Ako! Kaya napagod. Uyat. Yan. Nag-movie marathon pa. Ako. Nag-Netflix. Yan. So, yung mga yan, Kaya pagdating dito, uyat, pagod, nakatulog. So, ano pa? Second, so yun, napagod. Yung bang, boredom. Bored siya. Kasi ang haba ng preaching. Di ba? Nakatulog. Di ba? Kasi parang, si pastor, pag-ulit-ulit na lang. Di ba? Yan ulit. Parang alam ko na yan. Di ba? So, hindi na siya nakikinig tuloy. So maraming kadahilanan, O kaya napahaba ng message. So, na-board siya. So, huwag tayong mag-board sa salita ng Panginoon. Ano po, Because the Word of God is powerful.
The Word of God is living and active. It can change your lives. Ano po, no? Nakakapagbago ng buhay. Okay, so next po is yung sensitive. Ayan, sino ba yung sensitive dito? Meron pa bang mga sensitive dito? So, siguro, ako yung pinapatamaan ni Pastor. Ako yung tinutukoy niya. Ayan, walang duda yan. Talagang ako yan. Ako yung sinasabihan ni Pastor. Nakatingin pa nga sa akin si Pastor. Di ba? So sensitibo, no? Kaya minsan hindi na nakikinig kasi ganun yung kaisipan, ano po? So marami pa, ano? Ano pa ba yung mga nandito? So yung gustong mag-solo. Ayan. Gustong mag-solo. Ano po, no? Parang si Eutychus. Nag-solo siya. Nagpunta dun sa bintana. Ano po, no? At sa pag-solo niya ay nakaidlip. Ayan. Kasi wala siyang katabi eh. Walang sasaway sa kanya, di ba? Walang manggigising. Walang tatapik sa kanya kasi nakatulog. Kaya tayong mga Kristiyano, hindi dapat tayo nag-iisa. Walang Kristiyano nag-iisa. Ngayon po ba? So, dapat maki-fellowship tayo. Amen po? Para hindi tayo natutulog. Amen po? Ibig sabihin, natutulog, ibig sabihin, nawawala tayo sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya kung may time tayo, kung minsan, nung mga nakaraang araw dahil sa pandemic, sa Zoom tayo, di po ba? So, parang yung iba, nasali na lang na mag-Zoom. Tapos na yung pandemic, gusto pa rin ng Zoom. Parang gano'n, gusto rin mag-solo. So, hindi naman, yung spirit kasi, parang hindi mo maramdaman eh. Ako nasubukan kong mag-solo eh, nung nagkasakit ako, parang hindi ko maramdaman yung spirit. Tulad nito, kapag sama-sama tayo, talagang ramdam na ramdam mo yung espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, huwag tayo mag-solo. Ano po, no? O kaya, complaining. Ayan. Sino ba yung madalas magreklamo dito? Meron pa ba? Na puro reklamo. Ano ba yung mga nireklamo natin? Mainit. Buti nga, malamig dito eh. Di ba? Mainit. Di ba? Parang si Eutychus. Baka si Eutychus na initan to eh. Kaya pumunta muna doon sa pintana, nagpahangin. At doon sa pagpapahangin niya, nakatulog. Yun po. Kaya huwag tayong mag-complain. Ano po, no? Huwag tayong mag-complain. Yan po. O kaya, distracted. Yun, distracted, distraction. Ano ba yung mga distraction? Ayan, amen daw. Ano ba yung pwedeng mag-distract? Cellphone. Di ba? Nag-pre-preach si pastor. Nag-messenger. Ayan. Nag-Facebook. Di ba? Nakikipag-chat. Nawawala sa focus. Ayan, so distraction. So, huwag tayong magpa-distract, dapat mag-focus tayo. Let us stay focused sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? O pwede rin, late. Ayan. Sino ba yung mga late dito? Darating, kalahati na lang ng message. So, hindi na pakinggan yung buong message ni Lord. Ano po, no? So, let us try our best, to come on time. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Mahiya naman tayo kay Lord. Diba? Naghihintay si Lord sa atin. Amen po? So let us come on time. So, meron pa akong panghuli. Marami pa to eh, pero ito lang yung nalista ko. Pwede rin gutom. Ayan.
Dumaan muna sa, ano ba yan, sa Ethan ba yun? Ethan? So, hindi dumalit kasi nagutom no? So, doon muna. Kaya, knowledge siya, di ba? Yan. So, sikapin natin, ano po, no? Na, pagdating natin dito, i-prepare tayo para kay Lord. Amen? Para kay Lord. So, alam niyo po yung church, very generous. Di ba? Pumunta kayo ng maaga, may libreng kape at saka tinapay. May palaman pa. So, hindi tayo gugutumin. Di ba? So, ano lang tayo? Let us come early. Yun lang po ang gawin natin. Ayan po ba? So, mga kapatid, no? So, bantayan po natin yung isa't isa. Baka po nakakaidlip na eh. Diba? Tapik-tapikin lang natin, mga kapatid, para gising na gising. Amen po? So, let us watch each others. Amen po ba? Amen. So, in Ezekiel chapter 3 verse 17, sabi po dito, sa Ezekiel chapter 3 verse 17, sabi po niya, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. So tignan po natin yung ating mga kapatid, ano po. We are watchman, ano po, no? So tignan natin, baka nakakatulog na. Diba? Iba na yung ginagawa. Diba? Hindi na yung things, no, mga bagay ng Panginoon. Iba na yung pinagkakabalahan. So, ano tayo? Tatapik-tapikin lang natin. Papaalalahanin natin sila. Amen po ba? Amen po. So, in 1 Peter 5:8, ito rin po yung sabi, be alert and of sober mind. Sabi po dito, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ayan po, no? So, kapag nakatulog yan, ayan na si Satan. Di po ba? Huli ka. Ayan po, di ba? So, huwag tayo magpapahuli. Ano po, no? Let us be alert. Dapat alerto tayo. Ayan po, huwag tayong tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Kasi kapag tutulog-tulog tayo, walang mangyayari sa ating buhay. Walang transformation na mangyayari. Amen po ba? Amen. Hindi mababago yung buhay natin. And the Bible calls it dead faith. Patay ang pananampalataya. Kung wala tayong transformation. James 2:17. In the same way, sabi po doon, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, kailangan, mayroon niyang, mayroon niyang pagkilos yung ating pananampalataya. Amen po? Kaya nga sabi sa Ephesians 5:14, paalala po sa atin, sabi po dito, this is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. So, ang Panginoong Hesus ay magliliwanag sa ating buhay. Gusto ba natin yon? Na magliliwanag yung ating buhay? Kasi nasa atin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya, tapikin nga natin yung katabi natin. Sabihin natin, huwag kang matutulog, makinig ka. Ayan. So, reminder ni Lord yan para sa ating lahat. Huwag tayong matutulog, makinig tayo. Okay, so next po, let us experience God's miracle in our life, yung miracle of love and miracle of power sa ating mga buhay. In Acts chapter 20, verses 9 to 12, sabi po doon, sa Acts chapter 20, verses 9 to 12, seated in a window was a young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. When he was sound asleep, he fell to the ground from the third story and was picked up dead. Paul went down
threw himself on the young man and put his arms around him. Don't be alarmed, he said. He is alive. Then he went upstairs again and broke bread and ate. After cooking until daylight, he left. The people took the young man home and were greatly comforted. So, kahit ganun pa man no, sa buhay ni Eutychus, nandun pa rin yung pagmamahal ni Lord. Amen po ba? Kahit na tinulugan ni Eutychus, ang Panginoon, pakikinig niya sa salita ng Panginoon, nandyan pa rin yung pagmamahal ni Lord sa atin. Amen po ba? Kaya kapag tayo ay nakatulog, ayan, nandyan pa rin yung pagmamahal ni Lord. At asahan natin na mayroong pagtapik si Lord sa atin. Pag tinapik pa tayo ni Lord, ano kayang mararamdaman natin? Masakit ba ang tapik ni Lord? Di ba magigising ka? Siyempre, may sakit yun. Di ba? So, ano yun, no? Magigising tayo. Gigisingin tayo ni Lord. Di po ba? At pag ginising tayo ni Lord, palagay ko talagang gising na gising ka. Amen po? Magigising tayo talaga. Kasi ano isishik ka ni Lord eh. Di ba? Isishik ka ni Lord. Sino pa yung nakaranas ng shaking sa kanyang buhay? Amen, di ba? Nakaranas tayo ng mga shaking. Di ba nagising tayo? Di ba? Nung pandemic pa lang, talagang grabe yung shaking. At alam niyo yung ginawa ng mga tao? Anong ginawa ng mga tao? Lumapit kay Lord. Di ba? Ang daming lumapit kay Lord. Ang hindi lang maganda, pagkatapos ng pandemic, bumalik sa dati ulit. So naghihintay na naman ng pagtapik ni Lord. So, pag tinapik tayo ni Lord, dapat natututo tayo. Amen. Because it is a form of discipline. So, isa pong sign yan na mahal tayo ni Lord. Amen. So, mag-alala na tayo kapag meron tayong ginagawang hindi maganda, natutulog tayo, pero wala namang tapik si Lord. Diba? Ang sabi ng Bible, kapag hindi tayo nakakaranas ng pagtapik ni Lord, sabi ng Bible, we are a legitimate child. Yun ang sabi ng Bible sa Hebrews. Pero kapag nakaranas tayo ng pagtapik ni Lord, ng pagdisiplina niya sa mga hindi sa pagkakatulog natin, amen po, nararanasan natin na we are a legitimate child of God. Anak tayo ng Diyos at nararamdaman natin yung pagmamahal niya. Amen po ba? Amen. Kasi parang magulang, di ba? Kapag meron tayong hindi nagawang hindi maganda, di ba tinatapik tayo ng ating mga magulang? Di ba? Didisiplina tayo, di ba? So, ganun din ang ating Panginoon. Amen po? So, mararanasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Amen po? Parang si Eutychus. Dito po, si Eutychus, sabi dito, siya ay nahulog sa bintana dahil siya ay nakatulog. At ang sabi ng Bible, dead on spot. Diba? Sa pagkahulog niya. But by the grace of the Lord, pinaranas niya yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kapangyarihan through the life of Paul. Di po ba? Niyakap siya ni Paul at si Eutychus ay buhay. Amen po ba? Amen. So yan po, pag nasa Panginoon tayo, talagang mararanasan natin yung pagmamahal
at yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Amen? So it is only through our faith. Yan po. So, John 11 verse 25. So Jesus said to Martha, sabi nga Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Do you believe this? Sabi nga kay kay Martha. So naniniwala ba tayo that there is a resurrection? That someday when Jesus will come, we will also be resurrected. Amen po. Magiging katulad natin yung katawang pantao natin. A glorified body, we will our body will be changed to a glorified body katulad ng ating Panginoong Jesus. So napakaganda po na malaman natin yung mangyayari sa atin sa hinaharap. Amen po. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18, sabi nga doon, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. So ito yung encouragement niya. Kaya nga tayo nandito ngayon because we are commemorating yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. That in someday when that day will come, we will also be resurrected. We will meet our Lord Jesus Christ in the air. Sabi nga dito, So ito po yung isang encouragement para sa atin. Para tayo ay magpapatuloy. Hindi tayo tutulog-tulog sa ating pananampalataya. We will always be listening to God's Word. Amen po ba? At ito po, hindi lang natin pinapakinggan, kundi ito po ay yung ating sinusunod. Amen po? Ina-apply natin sa ating buhay. So, in conclusion, matatapos na po yung mensahe ni Lord. So, God is reminding us tonight to keep the Lord's Day. Reminding us that Jesus is the resurrection and the life. In 1 Corinthians chapter 15, verses 56 to 58, sabi po doon, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Kaya let us always stand firm. Ano man ang mangyari, always stand firm. Let nothing moves you. Amen po ba? Kung mayroon tayong mga struggles, ano yung response natin? Give thanks. In all circumstances, di ba? Because we will have an opportunity again to strengthen our faith. Amen po ba? So, ganyan yung mindset natin when it comes to trials. It is an opportunity to strengthen our faith. Which is, yan yung sabi ng Bible. Amen. Kaya, dapat yung kaisipan natin, yung mindset natin, dapat ganun tayo mag-isip as a Christian with regards to our struggles. In Romans 12 verse 1 to 2, sabi po doon, therefore I urge you,
Brothers and sisters, in view of God's mercy. Sabi po doon, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. So let us transform our mind. So let us renew our mind. Amen po? So, God is reminding us of our commitment to Him as well. Ano po, no? So, yung mga excuses natin, yung kapaguran, yung mga boredom, ayun po, yung pagiging sensitive, yung being alone, complaining, distraction, tardiness, it affects our commitment in serving our Lord. Ano po, no? So, nakaka-affect po yan sa pagsaserve natin sa ating Panginoon. Amen po. And lastly, God is reminding us that when we are in God's presence, we will experience His love and miracle sa ating mga buhay. Amen po ba? And He will give us a new life. A life that is abundant. Amen po? In John 10 verse 10, the thief comes only to steal and to kill and destroy. But I have come, sabi ng Panginoon, that they may have life and have it to the full. Kaya ano po, dumating magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira, na parito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ito ang buhay na masaganang lubos, sabi nga ng ating Panginoon. So ang iwanan ko pong question po sa ating lahat, what are the attitudes or behavior that we need to change so that we can serve the Lord with commitment? Amen po? So, tayo pong lahat ay tumayo at i-close po natin yung message ng Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, for your message tonight, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, sa paalala mo sa amin, Panginoon, na bilang inyong mga anak, Panginoon, bilang mga believer, Panginoon, ay hindi dapat kami tutulog-tulog, Panginoon. But we will listen to you, Panginoon. We will listen to your voice, Lord. We will listen to your words, Lord. Hallelujah. We will listen to the Holy Spirit prompting upon us, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na dapat kami ay committed, Panginoon, to serve you, Lord. Hallelujah. That we must be faithful, Panginoon, in serving you, Lord. At kung mayroon man kaming mga behavior, Lord, na hindi ka nais-nais, Panginoon, paraging nagreklamo, hallelujah, Lord. At iba pa, Panginoon, distracted, Panginoon, Lord, dahil sa mga ibang bagay na ginagawa, Lord, patawad, Panginoon. Hallelujah. Lord, change us, Panginoon, hallelujah. Aming isinusuko ang lahat ng mga ito, Panginoon, hallelujah. At kayo nga po, Panginoon, ang maging sentro, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. At kami, Panginoon, ay nakafocus sa inyo, Panginoon. Hallelujah. At pagdating ninyo, Panginoon, ay kami po ay hindi may iwanan, Panginoon. Kundi kami ay makakasama, Panginoon. With you, Panginoon, forever, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, for your words tonight, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray, with the guidance of the Holy Spirit, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.